Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? This is Justin, Top News PS. Kumusta din sa mga subscribers natin at would-be subscribers sa Justin Talk News PH. And I hope you're fine, and I hope also na maayos ang takbo ng buhay-buhay natin. But before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like naman ng video na to. Then paki-share din. Then most important of all is to subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. Para naman magkaroon mabuhay itong Justin Talk News PH. So doon sa mga regular subscribers ko, maraming salamat sa inyo for your continuous patronage dito sa Justin Talk News PH. Ngayong umaga na to, ngayong hapon na ito, we will be discussing about the aftermath ng elections, midterm election. This is post-election events ang i-discuss natin, kung anong mga issues na lumalabas after the election. Ang pinaka-prominenting issue ngayon, ito yung una nating i-discuss, we will be talking about this, ay yung blame game na ginagawa ng Malacanang ngayon, ginagawa ni PBBM at yung mga top officials niya. Particularly ito si Toby Chanco, ang congressman sa Nabutas, na yan ang campaign manager in the past election ng Alyansa. Siya ang campaign manager. And also with regard to Anton Lagdamio, ang cabinet secretary ni PBBM. So naririnig natin na maraming mga comments na blaming kung sino, blaming each other, na dahil dito nga sa resulta ng nakaraang eleksyon with regard to the result of the Mindanao vote. Ang nangyari kasi, nilampaso talaga sila. 12-0. Walang lumabas na kahit isang senador na pumasok sa top 12. Lahat talaga ay Duterte plus 2. So 12 talaga ang naging resulta doon sa eleksyon sa Mindanao. So this is very clear na hindi lang putis vote ang pinakita ng taga Mindanao, dahil sa maraming kadahilanan, at ito isa sa mga napaka-serious na allegation na sinabi ni Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco na ang dapat ang dapat sisihin dito sa pangyayaring ito ay ang Kongreso, dahil nga sa ginawa nilang impeachment kay VP Sara, ng pagsampa ng impeachment kay VP Sara. Para naman sa akin, ano lang yan, secondary lang yan, but napaka-importante din yan. Dahil daw, sabi ni Toby Chanco, nung November pa last year, nagpa-survey talaga sila. Sila mismo ang nag-commission ng survey. So nakikita talaga nila na parang may fighting chance yung alyansa. May fighting chance kasi mostly daw ng mga voters dyan lalo na dyan sa area ng Lanao, Maguindanao, Tawi-Tawi, dito sa Davao, Davao del Sur, Davao del Norte, dito sa Mayagusan, at dito sa Occidental, Misamis Occidental, Zamboanga, Sibugay, Del Norte and Del Sur. Ang mga voters yan usually ay namimili talaga ng mga kandidato nila na ibuto. So they have personal choices. Yun daw ang nangyayari ng mga survey. Yun ang resulta ng mga survey nila late ng 2024. Kasi yung nagpa-commission sila ng isang survey. Then after the filing of the impeachment case against VP Sara, nangyari na talaga yung in-expect na nangyari.
Kasi sabi niya, hindi siya pumirma sa impeachment kay VP Sara. O, imagine ha, campaign manager na yan ng alyansa. Yun ang sabi niya, na hindi talaga siya pumirma dyan kasi ayaw niya na ipatuloy yung impeachment case na yan. But despite ng protestations daw niya, ang comment niya, talagang tinuloy pa rin yan. So ito ang naging resulta. Talagang nagalit yung mga taga Mindanao at kinampihan ng gusto ito si VP Sara. Ayaw nilang matanggal si VP Sara. So yun ang resulta. Naging 12-0. Halos lahat na province, ilan lang talaga province na nag-appear yung mga kandidato ng alyansa. Mostly pa doon sa dulo, number 11 and number 12. At ito sina Bong Revilla, then si Abi Binay at saka si Erwin Tulfo, yun lang nang lumalabas. Pero nasa dulo. Pero sa final tally, wala talaga, zero ang alyansa dyan sa buong Mindanao. So nakikita na natin na talagang bumoto ang taga Mindanao ng straight na Duterte plus 2. At yan ay si Aimee at saka si Camille Villar. Pero meron din namang probinsya tulad ng Tawi-Tawi na binuto si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. So yun ang lumabas doon sa 11 at 12, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Ngayon, ito nga, dahil nga dito sa pangyayaring ito, sabi ni Tubi Tiangco, yan talaga ang dahilan na talaga sila natalo. Dahil nga dyan sa Mindanao, dahil nga dyan sa impeachment na yan. Pero, hindi niya na-mention. Para naman sa akin, hindi lang yan ang dahilan. Isa yan sa mga dahilan. Mga matinding dahilan. But, to add it up, ang pinakamatinding dahilan talaga, ang pagpakidnap nila kay President Duterte. Sa tingin ko, yun ang pinakamabigat na dahilan. Mabigat sa mga taga Mindanao, ang pangyayaring yun. Kaya talaga, pumabor sila kay President Duterte. At pinakita nila sa puto na ayaw nila yung ginawa ng pamahalaan na pagpakidnap kay President Duterte. So yun ang nangyayari. So dalawa ang dahilan. Unang-una, itong pagpakidnap nila kay President Duterte at dinala sa dahig, and then yung impeachment ni VP Sara. So napakabigat na reason yan. Kaya yung lahat ng mga attempts nila, lahat ng mga kampanya nila diyan sa Mindanao ay baliwala. Despite the fact na talagang gumastos sila ng napakalaking halaga at ngayon lumabas ang katotohanan. They spent around 20 billion dyan. Kaya nga hinahanap yan ni BBM kung saan na yung pera na yan. Sino ba nagbulsa ng pera na yan? Na despite sa napakalaking halaga, talo pa rin sila. Wala man lang isang nakalusot na senatorial candidate sa alyansa. So nakapagtataka. Meron talagang grupo dyan na talaga marami yan sila na binigyan na hindi naman nila binigay dun sa mga tao. So mabuti na nga na ganyan. Or naibigay yan pero ang mga tao, yun naman ang instructions ni President Duterte. Tanggapin nyo ang pera dahil sa inyo yan. Marami nagsasabi, marami nagtatanong, saan galing yung pera na yan? Campaign, mga donations ba yun? O donations ba yun mga private individuals? Or galing yan sa kaban ng bayan natin? O galing sa mga taxes ng mga Pilipino? At pinapadaan lang sa ayuda. Pinapadaan sa ayuda. Kaya siguro yan ang dahilan na kanyang kalaki. Dahil nga kinukubli nila doon sa ayuda yung mga lagayan dyan. Ayan naman ang katotohanan eh. Kaya ngayon, nagkahanapan sila. Bakit walang epekto? Lalo na sa VRMM. Talagang zero sila dyan.
Lumabas lang sila sa Maguindanao, si Erwin Tulfo yata sa Maguindanao at saka si ah, Abi Binay at saka si Ramon Revilla, Bong Revilla. So yun lang ang pumasok dyan pero nasa dulo. So na nakita na natin na pwede pala talagang mag-black voting kung desidido yung mga tao na gagawin nila yan. Dito sa Visayas, ganun din na nangyari, lalo na sa Cebu. Lalo na sa Cebu, talagang black voting din. Wala rin nakalusot dyan na kandidato ng alyansa. So nakikita natin na kung meron talagang isang rallying point ang Pilipino, gagawin nila itong black voting na yan. Isa rin na isang mga bagay na prominente ng nakakamangha na pangyayari ang pagpapanalo ni Bongo doon sa Region 9, diyan sa Tacloban, Samar, Leyte. At ang pangalawa kay Bongo, nagtap si Bongo diyan, si Amy Marcos diyan sa Tacloban. At sa whole naman region, nangunguna si Bongo, Bato de la Rosa at saka si Amy Marcos. Sabagay si Amy ay Romualdez, galing diyan si Imelda, kaya iboboto rin talaga siya ng mga Obaray. So nakikita natin na saan ang alyansa, teritoryo ni Romualdez yan teritoryo ni Tambaluslos yan. So nakikita natin na mga tao talaga dyan ayaw sa mga Romualdez. So balik naman tayo dito sa blaming game na nangyari ngayon sa Malacanang. Ang isa sa mga sinisisi nila, si Anton Lagdamio. Taga Davao yan ano nangyari? Anton, sana yung pera na limpak-limpak na salapi na linabas niyo sa kampanya na yan. Sigurado nasa mga bulsa na yun. Nasa bulsa na yung mga tao na tumanggap. At saka yung nagbigay na hindi binigay lahat. Ganun lang yun. So, pabuti naman ng ganyan nangyari. So, talagang supalpal kayo dyan. So, marami nagsasabi, dapat daw nangyari din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, kinulang lang ng kampanya, kinulang lang ng oras, kinulang ng logistics. Kasi kung tama pa yung logistics na meron ang Pilipilaban, talagang lampaso sila. Sigurado, walang lulusot dyan. Kasi nangyari na yun sa kapanahonan ni Duterte noong 2019. Di ba, inuduro lahat yung sina Kiko at saka si Bam Aquino. Hindi na nanalo yan nung kinalaban nila mga Duterte. Otso diretso sa iniduro, naalala niyo yun? Talagang pagkalabanin mo yung mga Duterte, yan talaga mangyayari sa inyo. Ngayon, dahil ang Marcos naman ang kalaban talaga niya, pareho namang opposition yung Dilaw at saka itong Duterte, kaya nakalusot sila. Kung nangyari pa na ang may hawak ngayon Duterte, hindi sila makakalusot. Kita naman natin. So ngayon, medyo talagang naramdaman na ng Malacanang ni PBBM at ang kanyang mga kaalyado ang hagupit ng galit na mga tao sa ginawa nila. Ngayon, pinapalutang pa nila itong regarding sa impeachment na ang target daw talaga si Leila de Lima na makulong ulit dahil nga inipit talaga daw. Sino bang nag-file ng petition? Hindi naman si Sal Panilo. Si Sal Panilo lang, isa sa mga nakadiskubre na meron na palang utos ang Court of Appeals na ibalik yung kaso doon sa RTC, doon kay Alcantara, yung naglitis ng kaso. Sabi pa nga ng iba na favorite daw. Si Harry Roque pa lang sabi, favorite student daw yan. Kaya yun ang nangyari, na talagang intention nila na palabasin si De Lima para dito sa Quadcom hearings kay President Duterte. At pinagyayabang pa nila yung desisyon niya yan April 30. Hindi naman natin alam manalo si Leila de Lima Kailan ba eleksyon? B12. Nakalabas na yan. Buti nga
hindi nakalabas before, hindi na-discover. Kung na-discover pa yan, hindi siya mananalo. Kasi titirahin siya dyan eh. Malas lang na swerte lang, na swerte sa kanya na lumabas after the election. Kaya kung lumabas pa before the election, at saka sabihin mo mag-prosecutor si Laila de Lima. Ang tagal niya yung DOJ secretary at tinahabol niya si President Duterte. Wala naman lang siyang kasong sinampa lamang kay President Duterte. At yan ang sasabihin na, nakakatakot daw yun si de Lima. Ilang taon yan. Nung hearing ng anong sinabi ni President Duterte, okay, sasampahan niyo ako ng kaso kung meron kayong ebidensya. O anong sabi ni Laila de Lima, dahil tinanong nga siya, bakit hindi mo, si Bato ang nagtanong sa kanya, ba't hindi mo sinampa yung kaso na sinabi mo na mga allegations sa tungkol sa EJK. Ang sabi ni Laila de Lima, kulang daw ang ebidensya nila. Ganun pala eh. Tapos kakatakot ka. No? Ngayon, ito nga yan, isa sa mga topic, mamaya i-discuss natin thoroughly about sa topic. Sana iintindihan ko. So, balik tayo dito sa blaming game ngayon, passing the buck. Where's the 20 billion bucks? Sana ngayon yun? So, maraming tanong yan. Dapat alamin yan kung saan talaga galing yung pera na yan. Sinong nagbibigay ng mga donation na napakalaking halaga na yan? Sipin mo, 20 billion. Kung ikumpara mo naman dito sa nanalong gobernador sa Cebu na si Pambari 4, halos na hindi siya gumastos daw ng mga paraphernalia sa elections dahil ang nagdo-donate sa kanya ay yung mga tao. Katulad, ginaya daw niya yung Duterte way of campaigning. Ang mga tao nag-provide ng mga streamer, mga t-shirt, mga cup, bowlers, mga tao na nagbigay sa kanya ng donation kasi ayaw daw niya tumanggap ng donation. At ito naman si Pam, yung asawa niya napaka-milyonaryo din naman. Yun ang nag-provide sa kanya ng logistics. Yun lang. So, napaka-tipid daw nila. Wala sila gaanong rally. In fact, wala nga daw mga mayor at congressman na nagsuporta sa kanya. Talagang people's governor yan si Pam Barrio 4. Yun ang katotohanan dyan. Kaya parang Duterte na nangyari. At posible yan mangyari na mauulit yan. Ginaya ni Pam. Yung ginawa ni President Duterte noong 2016. Pwede rin yan mangyari sa 2028. Pero at saka si Vice President Sara parang digong din yan. Hindi yan tatanggap. Ayaw yan makautang ng loob. At pagkatapos sisingilin naman sa kanya, yan ang source ng korupsyon. Kasi mapipilitan kang gumanti doon sa nautangan mo ng loob. At ang prinsipyo ni President Duterte, ayaw niya talagang tumanggap. Diba? May isang oligarko na lumapit sa kanya. Nagbigay ng pera, hindi niya tinanggap. Ilang milyon yung binigay para sa ito yatang 2019 na election. Hindi niya tinanggap yun para doon sa mga senators niya. Kanyang katino ang mga Duterte. Kayang gagawin yan sa administrasyon ni BBM. Ngayon, halos lahat ay pasensya na kayo. Nakikita naman sa mga pinapakita rin ninyo, mga kayamanan nyo sa publiko mismo. Yung natatalo sa Marikina, ano nangyari? Di ba dating nag-i-exhibit niya ng kanyang mga kayamanan? Ito na lang, kahit na itong mga ibang senator, si Manny Pacquiao, galing siya sa wala. Pero ngayon, yung lahat pinapakita niya sa social media, yung mga properties niya. Mga bags ng asawa niya, makikita mo. So, kahit na sabihin natin na pira niya yung sarili yan, kita niya yan, hindi maganda eh. Hindi magandang ugali yan na pinag-iiyabang mo ang meron ka. Kasi maraming tao na walang-wala. Parang nagpapainggit ka lang, di ba? Ganun. So, ito, dapat alamin na natin kung saan napupunta yung mga pera na yan at sino ang dapat magiging accountable dyan? Sino dapat ang mananagot dyan? So ngayon, itong impeachment nga, maraming
nagsasabi na ganyan, conflicting comments. Pero ako, I will stick with my opinion. Talagang parang mabubura na yung impeachment na yan. Hindi yan masasampa. Mismo si BBM na hindi naman talaga niya gusto. Bumawi siya ngayon. Hindi naman talaga daw niya gusto yung impeachment. So, nakita mo, ba't hindi mo pinigilan presidente ka nung pagsampa ng impeachment na yan? Nakita mo ng epekto. Lahat na yan may approval mo yan. May approval ni PBBM lahat na yan. Kasama siya sa nagplano niyan. Kaya hindi totoo yung sinabi ni Aimee na mga Romualdez at Aranita nagpatakbo ng pamahalaan ngayon. Kasama yan si BBM. Kahit na ngayon, kumampi na si Aimee kay Inday, hindi pa rin ako hindi pa rin ako maniniwala dyan sa mga pakulo ni Aimee. Kahit gaano man siya kasinsiro. Kasi alam ko kung ano naman talagang intention nila ng mga Marcos. So, ngayon, di na nila malaman kung anong gagawin. Kasi, ito, going to the next election, which is 2028, ngayon, nag-preparation na lahat. At ito, before sa suna ni Bangag, sigurado yan, na mayroon ng unti-unting exodus yan. Dito sa partido ni BP Inday Sara. Kasi nararamdaman nila ang lakas ni Sara during the campaigns. Lahat na pupuntahan. Nagkagulo yung mga tao kung nandiyan si BP Sara. So, paano pa kayo lumaban yan? Sinasabi nila, baka si Bam Aquino ang tatakbo. Nakakatawa naman kayo. Hindi rin naman kumaniwala na si Bam Aquino, si Leni Robredo ang tatakbo niyan, sigurado. Si Risa Ontiveros. Baka mahati pa nga yung na yan, yung faction na yan, yung dito sa Akbayan at itong Kinalini. Maghati yan. Kasi nangangambisyon ditong Akbayan, sina Siljok, no? Nagagalingan kayo na Siljok, no? Alam ba ninyo yung kaso niya ng mga sa Maribeles, yung mga mangingisda na hindi pa nga niya na-meet, nag-file na kaagad siya ng kaso. Bumaliktad yung mga na hindi daw sila makapaglayag, na hindi pala totoo. Ano nangyari? Sinabihan siya, inadmonish siya ng Supreme Court sa ginawa niya. Na hindi pa nga niya nakausap, mga cliente niya, nagsampa na kagad siya ng kaso. Ganyan kagaling yan. Buti nga, hindi siya na-disbar sa katao na yun. So, ganyan ang nangyari ngayon dyan sa Malacanang. So, si BBM, doon pa lang sa eleksyon, limdak na siya, hindi siya sinusunod. Nakita mo. Lalo na ngayon, natalo yung mga kandidato niya. Kaya nga, ang paulit-ulit kong sinasabi, maglilipatan yung mga yan, magkaroon ng exodus papunta sa side ni BP Sara. With regard to the impeachment, wala na yan. Wala na yan, kahit anong isip mo. Magbibilang tayo ulit. Bilangin natin. Ang nanalo na PDP, 5. Kasama si Aimee at saka si Camel, Bato, Marcolita at saka si Bongo, 5 yan. Plus si Ruben Padilla, 6. 6 na. Si Mark Bella, kapatid ni Camel, saan yan pupunta? Alangan naman pupunta yan kay sa pro-impeachment ni BP Sara. Dito talaga yan kay BP Sara. So, 7 na. Yung mga Cayetano, ang mga Cayetano ay nasyonalista. Silang dalawa. Kasama lang nila yan ni Camille Villar, si Aimee Marcos, at si Cynthia at Manny Villar. Si Manny yata, I'm not sure kung si Manny ba yung presidente. Parang si Manny Villar pa rin presidente. 7 ba yun? 8 na. Wala na. Tablado na. Yung mga Cayetano. Cayetano pala yung sinabi ko. Yung mga Cayetano, yun ang pang-8. Plus si Alan Peter Cayetano. Si Pia Cayetano at si Alan Peter Cayetano. So, 9 na. Paano kayo manalo niyan? Kahit anong spellingin mo dyan, hindi talaga.
Ngayon, sinasabi ni Jesus Cordero, magkaroon ng mga bloke-bloke. Mayroong magka-bloke-bloke talaga yan. Kasi maghihiwalay yan. Yung PDP, isang bloke. Ang nasyonalista, isang bloke. Ang dami na rin nila. Camille, si Camille, si Amy Marcos, si Mark Villar, si Pia, at saka si Alan Peter Cayetano. So ilan sila? Almost lima din sila. Anim. Plus itong 4 ng PDP Laban, 10 na. Paano ngayon? Ay, yung mga estrada pa. Kahit na hindi sasama yan si JB, pero malamang yan, sasama yan, hindi yan papunta doon sa kabila. Si JB at saka si Jinggoy Estrada. Kasi si Jinggoy, yung pronouncement niya talagang ayaw niya yung impeachment kay VP Sara. Paano pa kayo manalo? 12 na yan. Baka nga magiging Senate President, di si Tito Soto. Galing yan dito sa block na yan. Yung PDP Laban plus yung nasyonalista na block. Baka si Alan Peter Cayetano maging dyan. Si Amy Marco, pero hindi si Amy kasi papalag naman yung iba. Malay natin. Pero ang sa tingin ko dyan, si Alan Peter Cayetano, ang malaking pag-asa na magiging Senate President. Wild yan ha, walang nagsasabi ng ganyan. Kasi ang expectation nila na si Tito Soto ang magiging Senate President. Kasama yan ni Jesus Cordero. Hindi papayag yan si Jesus Cordero, palitan. Ibang partido yan di ba? Kaya malamang dito yan kukuha sa kabila. Nandiyan pwede si Bongo dahil nag-top siya magiging Senate President, or si Alan Peter Cayetano na abogado at may experience din. Malalim din ang experience ni Alan Peter Cayetano. Pero hindi ko alam kung ganyan siya kakarismatic kasi si Alan kasi medyo hindi gano'n siyang charismatic. Hindi mahina ang appeal niya doon sa mga kasama niya. So, makikita natin ang takbo ng Senado. Kung sabi nila, ang Senado daw, pag hindi sumang-ayon yung presidente, ay sangayon mo siya, hindi. Kung gusto ng mga senador na ang maging sunod na Senate President galing sa opposition, nakakatawa talaga yan. Ngayon pa lang makikita ko na ano mangyari dyan. Talagang babalanse ang Senado natin. Kahit na napasukan ni Tito Soto, ni Lito Lapid, wala namang yan. Hanggang sa buto-butuhan lang yan. So, ganyan ang mangyayari yan sa Senado na yan. Kaya, napakadilim ng future ng impeachment ni VP Sara. Na itong mga dilawan naman, na nanaginip sila na may tuloy daw yan at mananalo daw sila. Ang dami yung mga pakulong nila, mga linalabas na mga balita-balita na ito, na si Bongo daw, hindi daw bubuto kay ni Vice President Sara. Susubayin daw yung kagustuhan ni mangyari ba yan? Kaya nanaginip ang mga dilawan at ang alyansa. So, dito naman tayo sa kaso ni Leila de Lima. Talagang naglabas kasi nagpetition nga si Medardo Guevara, yung Solicitor General. Ina-appeal niya yung decision dyan sa Court of Appeals at naging successful naman. Nanalo naman dyan si Medardo Guevara. So, panalo yun ng mga kalaban ni Attorney de Lima. Panalo tayo dyan. Kung kalaban ka ni Attorney de Lima, kung anti-drug ka, panalo tayo. Ngayon, anong sabi nitong abogado ni de Lima na gusto lang daw ibalik para titingnan ulit at magbigay daw ng desisyon. Ang sabi daw, ayun daw ng instruction ng Court of Appeals, magbigay daw ng desisyon. Kasi nandyan naman daw yung mga ebidensya. Yun nga ang problema Dahil nung nagbigay yan si Alcantara ng desisyon, after the recantation ng
mga witness, yung witness na isa, oh, doon lang binase ang kanyang desisyon na i-acquit si De Lima. Ang ibang mga ebidensya ay hindi niya tiningnan, which is a grave abuse of discretion. O, bakit hindi mo tiningnan yung ibang mga ebidensya? O, ito lang yung acquittal. Sapat ba yan na magpa-acquit kay De Lima? Yun ang tanong dyan. At yun na naman ang dinideny ni na Dino de Leon, Attorney Dino de Leon. O, yun ang sabi nila. Pero hindi yan eh. Hindi, titingnan na lang daw kung nandiyan ba yun. O, hindi nga ninyo, hindi nga sinuri ng gusto yung mga ebidensya na iba na magdiin kay De Lima doon sa kaso na sinampa sa kanya yung with regards to sa droga diyan sa Bilibid, na siya daw ang nag-utos doon sa mga drug lord sa loob ng Bilibid na magbenta ng droga at gamitin niya sa kanyang kandidatura pagka-senador nung panahon na yon. Oh, yan ang kaso. So ngayon, binalik nga ng Court of Appeals para dinggin ulit. Isama na yung mga ebidensya na yan. At kung susundan daw yung batas, sabi ng maraming magagaling na abogado, dahil ang posisyon ni De Lima ay ang RTC na ang may posisyon sa kanya. So dapat, dahil ang kaso naman ay hindi available, dapat nakakulong siya. So ang ginawa ng Dino de Leon, nag-file ng motion for reconsideration para hindi siya mabalik sa kulungan. Yun ang ginawa. Akala ko nga isampa niya sa higher court, pero hindi. Naano sila dahil nga pinabalik ng Court of Appeal sa RTC. So ngayon, maghihiring ulit yun. Pero dapat nga yan, after kung i-reject itong motion for reconsideration ng korte mismo, ng RTC, makukulong talaga si De Lima. Babalik siya sa kulungan. Hindi naman yan double jeopardy dahil yung decision nga, yung ibang ebidensya nga, hindi tinalakay dyan sa hearing na yan. Ibang ebidensya. Ibang ebidensya yun, hindi yung recantation. So kulang yung pagdinig sa kaso. So yung kung sabihin mo double jeopardy, the whole case ay natitik up na. Lahat na ebidensya natitik up na. Natingnan na ng judge mismo at kasama doon sa decision niya. Hindi dahil yung decision niya ay based lang doon sa recantation. Ganon yun. Kaya wala daw double jeopardy doon at may precedent din yan. May kaso na ganyan ang nangyayari. Hindi ko lang alam kung anong kaso at saka anong name ng case o sino mga involved. Narinig ko lang sa isang abogado. Personal na inexplain sa akin. Yan yung pangyayari. Hindi ko narinig sa ibang vlogger. Inexplain niya sa akin. Kasi kasama siya dyan. Hindi ko na sabihin. Basta yung ganon. So ito, sigurado si SOG, di ba ang stand niya noon na wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ngayon, ito na naman. Talagang sinabi nila kasi si President Duterte ang nag-appoint niyan. Sa tingin ko, nasa tama lang si Solicitor General sa mga desisyon niya. Di ba? Ay, mga desisyon niya, tama lang. Kaya nga siya nga nag-file ng petition para ma-clear out tong kaso. Kasi maraming nagrereklamo siguro sa kanya na bakit ganun? Ba't ganyan ang sistema ng justisya sa atin? Recantation lang, marami namang ebidensya na iba na hindi naman tinalakay at inimbestigahan ng gusto. At hindi pinagdibatihan dyan sa RTC kung may bearing ba yung mga kaso na yun, masulid na ba yung mga ebidensya yun para talaga makonvict si Leila de Lima. Ngayon naka-appeal, kaya nasa labas pa si through the motion for reconsideration, medyo libre pa si de Lima. Yun ang nangyari ngayon. At ngayon magyayabang na magaling daw. Magaling ba yan? Wala yan, pareho lang yan ni Sildo, no? Tingnan natin kung
matuloy talaga yung impeachment kung ano mangyari sa kanila. Di ba? Maasa pa sila eh. Wala na ang ikot ng mundo papunta na sa mga Duterte. Wala na sa inyo. So, ito, marami kasing marami tatanong, marami naguguluhan kung ano ba talaga. Yan ang status ngayon sa kaso ni Leila de Lima. So, hindi pa siya makukulong dahil nag-file ang abogado niya si Dino De Leon ng motion for reconsideration. Until magkaroon ng decision yan kung i-grant ba yung motion na yan o hindi, doon na mag-decision ang RTC kung i-under position ba nila si De Lima. So, babalik siya sa kulungan kung i-reject yung motion for reconsideration. No, ganyan lang yun. So, siguro, maganda nga yung pangyayari. Medyo maraming mga positive na pangyayari in favor dito sa mga opposition, dito sa sa faction ng mga DDS o dito sa natin, sa side ng mga Duterte. So I hope na this will continue, and I think dahil nga napakaganda ng resulta ng eleksyon, kahit na dinaya, I hope na yung recount ni Pastor Kibuloy ipatuloy para talagang malalaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan doon sa eleksyon na yun. So, siguro for this time, hanggang dito na lang tayo dito sa itong dalawang topic na to. At this afternoon, we will be watching again, we will be observing again, and we will be on alert sa mga bagong pangyayari dito sa bansa natin. Magandang pag-usapan natin ito para maging aware tayo sa mga pangyayari dito sa loob at sa labas ng bansa. So maraming salamat sa pagdalo ninyo doon sa mga gusto mag-subscribe. Paki-subscribe na po. That is very important for this channel, and I hope you will help this channel grow by subscribing. And then wala namang bayad yung like. Paki-like naman, paki-pindot ang like, and then share. Then yung notification bell natin para anytime na meron tayong broadcast, meron tayong vlog, malalaman nyo kaagad na meron tayong vlog. Kasi napakalit ng channel na to, hindi ito masyadong nag-upper sa kakastart pa lang natin na by I think tomorrow or next day, magpa 5 months pa lang tayo dito sa Justin Talk News PH. From yung unang channel natin, which is international geopolitical channel, medyo iba ang humawak ngayon, kaibigan nating Indiano ang may hawak ngayon doon. Medyo nagpahinga muna ako doon, pero sabi niya sa akin, sana babalik na daw ako dahil medyo nahirapan eh. So sa tingin ko hindi muna ako babalik until ma-establish natin itong channel na to. So with this, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa Justin Talk News Page. Maraming salamat din sa mga bago nating mga subscribers. At God bless sa inyong lahat. I hope you will have a very enjoyable weekend with your family and with your friends. Maraming salamat at good afternoon sa ating lahat.